pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Pinoy! Gising na! Hindi ko maintindihan paano ko ayusin yung lamesa ko. 405! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising! Headlines. Ayun, mukhang naayos ko na siya pero lumulundo yung mic ko. Ang tawag dyan, very good. Very tired. It's very tired. Oh, di ba? Very tired. Ano nangyari sa sa weekend? Ay, na mamaya pa pala yun. Kala ko naman magsasalita na sari. Huling araw po ngayon ng buwan ng Hunyo 2025, Akala ko June July 30. na. Hindi pa! June 30 pa lang. Ay, nakikita yung patch ko. Oh, kita yung iyong ano, Ay, yung naku, iyong... ano ito na naman tayo sa studio na maitim ako. Ay, kinulang ka ng ilaw sa kaliwa. Ayaw nga kasi wala ka nga pala nung Friday. Wala ko nung Friday. Oo. Sige, kasi masyado Ano ba maputi eh. yan? Dapat Baka pala napalit tayo naitim-itim suot. ko naman. Sige. Mamaya tanong natin sila Wiwa kung may solusyon. Yung mga yung ano, Ha? gugutumin ko na talaga yun. Ano? Gugutumin. Sila Wiwa? Sige. Tignan natin mamaya, baka bigla mabusog Oo, pagka itim-itim nag-ilaw. ko. Nananawagan po kami sa nag-ayos ng ilaw. Umaga. Ano ba yan? Kaya ayaw pumapasok na maaga eh. Wala ka na ngayon, no choice. Monday po ngayon, June 30. Pare ko, narito na ang headlines. Pinoy Gising! Bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng kagutuman, tumaas ayon sa SWS survey. Pinoy Gising! Uy, rollback sa Ayun, langis. Sa arangkada na bukas, sa ilang oil companies nagtakda ng pisong discount na ibibigay sa mga tsuper. Pinoy Gising! Tuloy pa natin yung mga bawas presyo. Presyo po ng baboy. Bumaba na, sardinas, may bawas din. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, 3 patay sa stampede sa India. Pinoy Gising! Sa sports, rain or shine, the Elasto Painters nilampas ang TNT Tropang 5G sa Game 3 ng semifinals ng PBA Philippine Cup. Pinoy Gising! Sa ating NBI, pampasaherong sasakyan na nagbababa sa hindi tamang babaan, abay alamin ninyo ang inyong kaparusahan. Mamaya sa NBI, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Totoo nga ba na ang labis na paggamit ng AI ay very good? Ay, hindi pala yun. Ay nagpapababa ng thinking skills. Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! Senior citizen. Ay, hindi senior High citizen. school Yan, pala. Senior high at college students makakatanggap daw ng 7,000 pesos na cash allowance matapos magpa-drug test. Abay alamin natin o kumpirmahin natin yan mamaya sa Let's Mali-Mali. Sa fact or fake. Yo. Pinoy Gising! Sa naglalaki ang ulo! Ay, wala ang ulo. Ay, wait lang daw. Wala ang original. Wala yung original. Maya-maya, kakambyo lang daw siya. Kumakambyo pa dun sa, sa pinanggalingan niya. Oh, yeah. Sa ulo ng balitang showbiz, Vice Ganda, pinatamaan umano sina Ricky Reyes at Rene Salud. Pinoy Gising! At syempre, sila pa din. Oo. Ricky Reyes at Rene Salud abay binatikos ng grupo ng LGBT. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bango na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Michael Jackson.
Monday never felt so good. Literal. Hindi, love never felt lang yan. Yung Monday, partner, iba yun. Iba yung Monday na yun. Oo. Dapat pala, Manic Monday na lang eh. Walang katapusang Manic Monday, no? Linggo-linggo na lang, pare ko. Monday never felt so good. Kasi, hindi talaga. Kasi maghabol po ng meeting. Hindi naman. Tsaka parang yung mga naiwan mo no Friday. Oo. Eto na sila. Ay, ikaw, Thursday ka nag-iwan ng mga bagay-bagay. Siya po, Thursday nag-iwan ng mga bagay-bagay. Yes. Pero, ang ika nga walang makakapalit po sa tamang pahinga para sa isang Oo tao. naman. Rest is rest. Kaya Oo. kapag weekend or family day, Oh, yeah. ano yun niya, tawag doon, take advantage. Mhm. Pagsamantalahin. Samantalahin ninyo ang Pangit pala pahinga. yung pagsamantalahin. Samantalahin. Samantalahin. Ayun, Di Kaya ba? No, tingnan mo, yung difference ng isang letter, no, ang laki ng pagkakaiba ng meaning. Ano? maraming misconceptions at misunderstanding na nabubuo sa ganyang klaseng mga statement. Correct, di ba? Dahil Kaya- pag di ninyo inayos sa statement ninyo, Tsaka ang bilis na ngayon ma-quote, Oo naman. ma-screenshot, ma-screen record. So, kailangan talagang maingat. Kaya pagsamantala. Samantalahin, partner. Sorry, ang kulit ko. Kinumbay niya yung pagsamantalahan Kasi tayo at take samantalahin. advantage na lang. Oo, basta yan. Oo, Madali kasi yung lalo pag English linggo, pagka may 3+1 sa Ayan, sana may naman 3+1 yan. sa mga LRT. Yung family pass. Diba? Yung family pass. So, take advantage. Lahat po ng, Yeah. karamihan po sa mga estasyon ng trend ay nasa mga malls. Ha? Oh, yes. Kaya, Doon sila nakabituka, ika nga. yeah. Kaya, nagala-gala. Ang hirap na. gumala-gala. Sayang naman at libre ang 3 pamasahe. Tsaka pag pumunta kayo sa mall, pupunta dapat kayo may pera, ha? Tingnan niyo hindi ako pumunta. okay lang kahit wala. Okay. Sabay. Ano Baka lang, ako lang to, medyo na-hurt ako, pero masaya rin ako sa ginagamit ko ngayon eh. Tsaka suroy-suroy ba? Mga suroy-suroy. Sa Lakad-lakad bagay. lang. Oo. Galagala. Palamig-lamig. Oo. May isang mall dyan sa QC, sobrang lamig. Saan doon? Yung pinanggalingan ko, ikunento ko siya kanina. Sa Sa Opus. Sa Opus. Sobrang lamig ko doon, ha? Sarap. Sana all. Malamig na malamig ho doon. Sinasabi ko sa inyo, magdala kayong jacket. Talaga ba? Hindi, walang sarcasm yan. Totoo, malamig na to. Okay. Baka kala ng mga tao Hindi na ako- aasar ako. Malamig. Siguro dahil bagong mall. I mean, hindi naman sa bago na bago lang nakaka-open lang. Pero isa siya sa mga up and coming mga Oo, malls tsaka parang siguro. it's one of, parang medyo classy, no? Mhm. Na mall. Kasi puro branded yung mga laman eh. Sabi ko nga may equivalent yun doon sa kanyang competing na na mga branded Oo, malls din eh. Grabe. Sabi ko kay Minette, Ang high-end ng mga Yeah. nung laman ng stores. Yung mga stores sa loob, kahit yung kainan ka. Kumain kami ka. Doon yung World Kitchen. Ha? So, nag-try kayo ng World Kitchen. Hindi. Tama ba? World May Kitchen. iba pa kaming trinay na kitchen Kasi doon. para siyang isa siyang food court na malaki. Pero puro international. Hindi sa food court. May trinay kami na restaurant kapo na Filipino. Masarap yan nila. Masarap yung tapa nila. Specialty nila yung tapa. Tapa, tsaka Parang mac and linggo na cheese. kami Pangatlong linggo na ho namin pinag-usapan yung tapsilog na kakainin namin. Hanggang ngayon hindi kami matuloy-tuloy. Malay mo naman yung isa nagbakasyon, magpatapsi pagtapos sa programa. Sana nga, no? Hindi ko lang siya na Parang ako yung nagbakasyon. Hindi. Nagbakasyon siya ng weekend. Talaga ba? Diba? I don't Palakad-lakad have siya sa an mga idea. sa tabing ilog, gano'n. Ay, talaga ba? Ganun. Mamaya alamin mo kung saan siya nang galing. Maganda yung naging bakasyon niya. Sana Galing na naman yun doon sa sponsor niya. Yung sponsor niya nagbigay ng computer sa kanya. Itong mama dito. Yun nandyan. Ali Yung, pala. yung katatakbo lang. Sa mamaya daw siya papasok. Sige. Okay. Sige, magbabalita na kami. Magandang Monday morning! Good morning, everyone. Happy Monday. A Monday never felt so good. Ayan. Pero it will feel so good, partner, sa karami, sa iba. Oh, yung last day na pala. Alam mo, akala ko talaga July 1. Akala mo July 1 na. Oo. O ganun, bukas pa birthday So, na pamangkin ibig ko. sabihin, yung iba ay ngayon ay sasahod. Yun na nga. Kaya Monday will feel so good today. Yun lang yung feel good ninyo for Monday. Yung mga sumahod na ng Friday, It never felt so good na talaga. Kasi dumaan yung weekend. Tapos meron pang mga, yung mga mid-year sale, Ay! Lalo ng SM Super Malls. Merong mid-year. Kung mega sale nung weekend. Hindi pa, tuloy-tuloy pa yan. Today meron. Tuloy-tuloy pa yan, partner. Ngayong weekend hanggang July 4 pala yan. Yun. Okay. Kaskas nyo na yung smack ninyo.
Uy, makwento ko lang. Kinakarir ko yan kasi nakasmack pa lang ako. Sabi ko, ang ganda yung ng privilege blue. ng yung gray, yung prestige. Yung prestige. May lounge pala Sakto yan na lang. pwede kang magkape ng libre. Oo, kasi may mga lounge sila. Yeah. Na-try ko yung sa My Legazpi. And it felt so good. Hindi siya Monday. Uy, 4:50 na po pala. Sumasa inyo na. Mga sa inyo palagi. At sumating lahat. Ayan na nga po. Monday edition po ngayon ng Pinoy Gising. Kaya ano oras kaya natin gigisingin? Mamaya na, no? Mamaya na. Mamaya na namin gisingin. Kami po muna inyo kasama habang lumilipad papapunta dito si Flying A. Oo nga. Samahan niyo muna kami sa balitan. May air traffic. Hindi man traffic. Gusto niya na talaga lumipad para panindigan yung pangalan niya. Kami po muna inyo kasama, Daryl Justin. Main Barreto. Pinoy Gising! Entra na tayo, parin Daniel. Diretso na tayo sa nanggigising na detalye ng mga balito. Pinoy Gising! Bahagya pong tumaas. Tumaas ang bilang ng mga pamilyang nakaranas ng involuntary hunger o kagutuman sa bansa. Ayon po sa datos ng social weather station sa SWS, umabot sa 20% ng mga pamilya ang nakaranas ng pagkagutom na mas mataas na naitalang 19.1% noong April 11 hanggang 15, 2025. 16.4% ang nakaranas ng moderate hunger o katamtamang gutom habang 3.6% naman ang nakaranas ng severe hunger o matinding gutom. Pinakamataas naman ang hunger rate sa Mindanao. Hunger rate po, hindi Hunger Games. Iba yung Hunger Games, Hunger rate po. Parang pareho na lang yun. Hindi naman, laro yun eh. Parang pareho na lang. Kasi nagiging laro ang gutom ngayon. Sa bagay. Pinakamataas po ang hunger rate sa Mindanao na may 26.3%. Sinundan po ng Metro Manila, what's new, na may 20.3% at Visayas naman na may 19.7%. Aba, mas less ang gutom ng tao sa Visayas, Bagay, marami masasarap na kainan doon. Isinagawa ang survey noong April 23 hanggang 28 sa mahigit 100 respondent sa pamamagitan ng face-to-face interview. Pinoy Gising! Samantala sa ibang balita, nilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi eksklusibo para sa mahihirap na Pilipino ang assistance to individuals in crisis situation. Binigyang diin ni DSWD Crisis Intervention Unit Director Edwin Morata na walang pinipiling estado sa buhay ang AICS o yung AICS kung patawagin. Aniya ang mga benepisyaryo ng kanilang programa ay maaaring mababa o mataas ang sahod. Talaga? Mayaman o mahirap? Profesional o hindi? May trabaho man o wala? Paliwanag ni Director Morata, ito ay dahil hindi lamang pinansyal na tulong ang kanilang ibinibigay sa ilalim ng AICS, kundi pati ang psychosocial interventions at mga serbisyong tutugon sa problemang kinakaharap ng isang individual. Pinoy Gising! Lahat naman ng individual pera ang Sino bang individual ang hindi nangailangan ng pera? Diba? Kahit kami. Oo. Kaya nga kami nagtatrabaho eh. Kaya nga Monday never felt so good. Diba? Di pa rin So, makabukasan. paano mo maganda yung ma-discuss, bukod sa psychosocial, Yep. so meaning yung mga mental, about mental health. Oo naman. So, meron silang mga ganong intervention for everyone. At least Pero yung someone's financial intervening. assistance, kasama ba ang mga professional? Kasama mga nasa media? Mataas ang sahod o hindi? Ayun, nakalagay Kasama ba mga nasa media? Hindi, nakalagay naman. Nakalagay. Mababa o mataas ang sahod, mayaman o mahirap, profesional o hindi, may trabaho o wala. Oh, wow. Nakalagay Para sa lahat. Diba? Kay, Sigurado yan. kay Director Morata tayo. Direct! Ay, man direct pala. Akala ko director ng movie. Hindi, sabi, naka-quote, diba? Direct Paano ka. kaya yun, Paano kaya application? Di ba usually nang hihingi ng parang yung sa barangay, anong tawag doon sa Clearance? indigency. Certificate of Indigency. Para sa financial assistance, Karaniwang Usually, hinihingi ng government para Diba? makuha ka ng ayuda. para naman nagbibigay ng indigency kung alam ng barangay na may trabaho. May trabaho Kung alam ng barangay, 3 sasakyan sa bahay mo. Diba? Weird. Baka nga pang lang to. Baka may pili lang yung din. May pili. malamang- Most likely, may sector lang na
bibigyan nito As financial usual. assistance. Siguro yung mga yun nga, yung psychosocial, yung pa pwede. Naalala ko Pero, tuloy si ano. it's limited, wag yung sasabihin na lahat. Naalala ko tuloy si Mayor For Vico. financial. Nung panahon ng pandemya, tapos nagbigay siya ng ayuda sa Ayuda. lahat, 'di ba? Oo. Sabay doon sa mga mayayaman. Alam niyo naman kaya niyo naman eh. Oo. Huwag na kayong kumuha. Ibigay niyo na sa iba. Mine-message na lang. Oo. Magsabi kayo Pero na depende rin eh. Kasi Sa may bagay. mayayaman na may kasambahay, may Tama. driver, Tama. may pamilya din naman yung mga yun. Yes. Dito na nila ibibigay. Sa bagay. Diba? Bakit nila uunahin yung mga hindi naman nila nakakasama sa bahay? Diba? Eh, tsaka itong mga... Pero anyways, at alang yung mga mayayaman naman at yung may nagabay ng buwis ang unat-unat sa pool bumili ng mga bagay na pang-ayuda. Galing din sa kanila ho Diba? kasi yun. So, ano pa man, Pero diba? ano yung, kumbaga pwede mo naman silang itanungin, ano? May waiver na lang siguro na. Ah, Okay na lang parang, ba? I waive Ano? my, Pero kung ayaw mo, okay lang din sa'yo na. Oh, diba? bigyan na. Total, nilaan naman para sa'yo talaga in the first place. Diba? Regardless of your At least nagtanong. status. Ibigay na sa iba. pero I think binigay naman pa rin niya. Kumbaga nagpahaging na lang na bigay niya na sa iba. It was given until I got it. Oo, diba? Pero ayun, sige. Titingnan ko nga yung ano na yan. Ayan. Kung Explore namin Kung yung kasama pag-break. ako dyan sa AIC. Kasama yan! Ako din mismo, kasama! Lahat tayo kasama. Oo, tama. 21 minutos na po makalipas ang alas 4 na morning partner ang inaabangan natin. Ano yan? Kasada na po Kasbo. Yes, sir. Ang panibagong Ano yan? malakihan daw na oil price rollback. Ayan. Narinig ko na yan. Magkano yan? Narinig ko na yan, Daniel. Magkano Ayon yung sa rollback Department na of yan? Energy, Oil Industry Management Bureau, malaki. Posibleng bumaba partner ng 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 60. Malaki naman pala talaga. Hoy, 1 peso and magkano 40. tinaas last week? 5 piso halo. Hindi, binawi yung kalahati doon sa dalawang tranche. Kakainis. Oh, binawi Hindi sana yung... nila tinaas nung ano, Sana hindi nila nagtaas presyo, di lang ba? Thursday. Nagtaas pa kayo ng Ano Webes, lang yan, pabawiin nyo lang pantapal din. good news lang yan. Ay, pantapal bad news lang yan. Sa bagay. O, sige. 1 peso to 40 hanggang 1 peso to Mamaya 60 ka pa. centavos ang... Binuking mo naman. Gas muna tayo! Sorry, magkano rollback? Ayan na, 1 peso and 40 hanggang 1 Para peso may and hihingi 60 sa kada litro ng gasolina. Ang lambing ng pagkakasabi. Pagdating, sabi niya, I love Yun! you. Matutuloy na ba yung top silog na yan? Ay! Ay! Naudap Ay! ka. Kumubra. Mamaya natin alam mo sa to Sige na, kumubra. rollback ka na. 1 peso to 40 hanggang 1 peso to 60 sa gasolina. Habang sa kerosene naman daw ay okay, basta magbabapreso good mo. news Hindi, yan. good news to sa amin. Good Kailangan news yan. namin to. Uy, sa kerosene mataas, 2 pesos hanggang 2 pesos and 30 centavos. Sa 2 kerosene. pesos, aha. Sa, ito naman, sa diesel, maaring sumadsad ng piso at 80 sentimo hanggang 2 pesos. Hanggang 2 pesos. 1 peso to 80 centavos hanggang 2 pesos. Ang sa May bang. diesel. Diesel. Bagsak ba? Ayaw nga, no? Karaniwang inaanunsyo na mga kumpanya ng langis ang opisyal na price adjustment tuwing Lunes at ipinatutupad ito tuwing araw ng Tuesday. Pino Gising! Ha? Diba? Oh, aga. Ano to? Opener? Siya Okay. nagbukas ng transmitter. Opener yarn. Binuksan ng lahat ng kuryente. Binuksan niya po transmitter na stasyon kaya pala ngayon lang pumasok. Kaya, Anyway, puntahan na nga natin. What happened, Bella? Bella Flores. Yan ang importante. Ayan. Sa ating showbiz, Vice Ganda, pinatamaan daw. Tinamaan ba? Sina Ricky Reyes at Rene Salud. Alamin natin ang detalye mula kay Flying A. Arrived na, Anton. Ha? Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pino Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Good morning! Ikaw naman mapula. Parang ang hotdog. Hotdog, para kang yung paborito mo! Ako yung toast. Pinupulaan pala ni Harry Potter yung image mo. Oo. Alam mo bakit daw? Nakatanggap na ng ayuda ng sahod sa'yo eh. Ikaw Harry Potter ka dyan. Ako yung toasted hotdog. Ay, nako. Anyway, good morning muna sa inyong lahat. Ako, pasensya na kayo, late po ako, no? Hindi ka late. Di ka late. Marami ka pang in-ayos
Sa transmitter. Transmitter ka galing. Binuksan mo, di ba? Hindi kasi ang gwapo nung yung bagong transmitter natin. Sino? Batiin mo nga. Batiin mo. Sige. Ito sa kanya. Sige, ayan. Sino ba? Hello, Dodong. Sandali, magtatanong ako. Pare, meron ba talagang Dodong ang pangalan doon? Maganda na mga pangalan ng mga tao doon, no? Ayan. Ay, ito tayo sa aking balitang showbiz. Nako! Pinatamaan nga nitong si Vice Ganda, itong si Ricky Reyes at saka si Mama Rines Salud. Bakit naman? Ito ang duda ng mga nakarinig sa kanyang ginawang speech sa naganap na Quezon City Pride Month, Pride Month Parade dyan sa, of course, Quezon City, noong Sabado, June 28. Sa kanyang speech, talaga namang lantaran na sinabi nitong si Vice. Although wala siyang pinangalanan wala siyang pinangalanan doon sa kanyang speech. Pero ito ang duda ng mga nakarinig matapos sasabihin nito na hindi dahil sa may pribilehiyo ka na, iiwanan mo na ang iyong mga kasamahan. Sabi niya gano'n. Ayon pa kay Vice, kung siya daw ay siya raw na mayroon ng pribilehiyo o privilege, ibig sabihin niya privilege yung kumikita ka na, mapera ka na, yun yung sinasabi niya. Nakaangat na sa laylayan. Yun, never niya raw iniwan ang kanyang mga kasamahan. Sabi pa rito ni Vice, hindi porkit matanda ka na at may pera ka na. Talaga ba? Ganun. Oo, sinabi niya ganoon. Hindi porkit matanda ka na at may pera ka na, iiwanan mo na lamang ang iyong mga kasamahan na hindi pa nakakatanggap o wala pang pribilehiyo. Sabi niya ganoon. Oo. Dahil dito, kung kaya't marami ang nagsabi o lahat actually ng comment ay patungkol kina Ricky Reyes at saka kay Mother kay Mama Rene. Kay Mama. Oo. Ang dami matitinding mga banat dito sa kina Rene Salud at saka kay Ricky Reyes matapos nga na maipos ang naturang speech nitong si Vice Ganda. Meron pa kung matatandaan kasi sinabi nito sa interview nitong si Tony Gonzaga, sinabi ng dalawa na kahit kailan ay hindi sila pabor sa SOGBL dahil nainiwala sila na ang kasal ay para lamang sa isang babae at sa isang lalaki. Meron pang sinabi si Mother Ricky Reyes. Actually, matagal na ito sinasabi ni Ricky Reyes na inuulit-ulit niya lagi ito na ang mga bakla daw kahit gilingin mo yan ng pinong-pino, ang labas pa rin daw niyan ay baklang hamburger. Sabi niya ganon. Ibigay na raw ito sa ibigay na lamang daw ang kasal sa babae at lalaki at wag na makisawsaw. Masyado na raw kasing entitled ang mga bakla ngayon dahil gusto pang ikasal sila sa kanilang kapwa lalaki. Yun ang kanyang sinasabi. Kanya-kanyang opinion naman correct. Tama. At saka, at the end of the day, kanya-kanyang trip din nila yan. Yes. Kaya nga, di ba, may iba na para mga same-sex couples na napupunta sa ibang bansa, doon talaga sila nagpapakasal. Siguro si Vice magpa-interview din. At ibigay niya rin ang kanyang panig. Oo, di ba? Although wala naman sinabi si Vice na yun ay patama niya para kina Ricky Reyes at saka kay Mama Rines Salud, lahat ng komento nagsabi na yun ay patama niya talaga doon sa dalawa. At talaga ng mga kinampihan talaga siya ng mga ng mga alam mo na sabi pa nung isa, talagang si Vice ang icon ng LGBTQ QIA+. Kinasal sila ni Ayon, di ba? Pero sa ibang bansa. Oo, sa ibang bansa. Parang sila tayo, isa din sa nag-take advantage ng mga same-sex marriage sa US Correct. Yan. At maganda naman ang pati yung kanilang mga magulang. Maganda naman ang relationship. Yan. Nagkaroon ng bagong kaibigan ng kanyang nanay sa pamamagitan ng nanay ni Ayon at ganoon din naman nanay ni Ayon sa nanay ni Vice. Maayos na maayos ang ilang relationship. Tanggapan lang. Oo. Kaya, pero tama ang sinabi mo, madama, na kanya-kanya opinion yan. At we have to respect anyone's opinion. Ganon. So, yun nga, magpa-interview ka rin, Vice, para ibigay mo rin yan ang panig. Sige, saan siya interview? Saan siya bukas? Ayan. So, kami naman dito ay bukas kami para sa panig ng mga taong nabanggit. Kaya sa sobrang bukas ang agad niya binuksan yung transmitter. Alam mo na tinitignan ko yung
Para akong may good morning towel sa... Oo nga, namumula. Alam mo, ikaw para kang... para good morning towel. Para may nakasabi. Ano ba yan? Para sa lawn pass. Salon pass ba yan? Social salon Yung sabi pass ng mo, brand, ha? patch. Oo. Social salon pass mo, parang ano ha? Parang, Nakalista nga eh. parang napkin. Hindi, para sa parang kasi tinanggal ang beke. May balot yan. Parang gasa. Oo nga, namumula ka. Siyang Ikaw gasa. naman namumula ka talaga nga. dito. Oo nga. Para kang hotdog Di-adjust nga. mo dito, Ario. Dito sa camera. Oh. Ayan. Anyway, naman aking balik ng showbiz at balik na sa inyo dalawa. Good night. Salamat, Ton! Salamat, Ton. Monday never felt so good. It really never felt so good. Parang may pa si Jen para makipagsuntukan yung itsura, no? Ayun, tingnan mo. Kita mo yung damit? Ako dito. Ayan. Kala niya siguro ikinaganda niya yung ganyan suot. Namumula si Anton. Parang hotdog. Kaya pa nakita niyo yung si Jen, yung kasama namin si Jen, naka-spaghetti dress. Wow. Akala niya may nagbago sa kanya. Alam mo, ganito yung mga bagsakan na naiinggit mo. Tingnan mo tuloy. Tingnan mo, nag-jacket tuloy. Ay, wow. May paghaba ng hair. Oo. Uy! Ayan, kasi ng dandruff mo. Ganun Alas 4. Dandruff kesa kuto. Okay na yung dandruff. Diyos ko. Pag kinuto ka, patay ka. Kayong dalawa, kasi may mga dandruff tayo atat. Totoo nga ba, malakas ang dandruff pag puyat ka? Pagpeta stress. Diba? Kaya nga again, Monday never felt so good. Alas 4:31 na po ng morning, magbabalik ang Pinoy Gising! Kiki! Ayan, medyo naglighten na ako. Konti pang glute. Ayan, konting Biyutahan pa. nyo pa. Mamaya pipihitin ko yun. Ako na pipihit ng ilaw. Hirap na hirap. Wiset! Samantala sa ibang balita, latest po mula sa Filipino Mirror. Pumayag ang ilang kumpanya ng langis sa bansa na magbigay ng discount sa mga public utility vehicle. Ito'y ayon kay Department of Energy Officer in Charge, Sharon Garin, ay sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis nitong mga nakaraang linggo. Aniya sa kanilang pakikipag-usap sa ilang oil companies, pumayag ang mga ito na magbigay ng piso kada litro na discount sa mga driver ng pampublikong transportasyon. Kabilang sa mga kumpanyang pumayag na magbigay ng diskwento ay ang Petron, Caltex, Shell at Clean Fuel. Sinabi ni Acting Secretary Garin na layo ng nasabing aksyon na matulungan ng mga driver ng mga pampublikong sasakyan na halos nalulugi na sa taas ng presyo ng langis. Bukod dito, pinag-aaralan na rin anya nila kung maaari ring magbigay ng diskwento ang mga pribadong sasakyan bukod sa mga promo na natatanggap ng mga ito. Pinoy Gising! Ito naman, usaping transportasyon pa rin tayo. Sensor-based traffic lights. Wala nang timer. Sensor-based. Yan daw ang ipinalit factor ng MMDA dun sa mga traffic light na may timer sa mga signalized intersection. Ay, may blinking. Tama ba? Yes. Okay. Sa ilang kalsada po yan dito sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, kaya ng sensor-based traffic lights na i-monitor ang traffic volume lalo na sa gabi. Sana sa Pasig din. Inihalimbawa ng opisyal ng MMDA na kapag walang sasakyan sa isang lane, ang green light na nakatakda sa isang minuto ay maaring ma-shortcut sa 30 seconds at ilipat ang green light sa lane na may mas mataas na volume ng sasakyan. Sapat anya ang warning system na may 5 blinks at 3 seconds na may yellow at red lights upang mabigyan ng pagkakataon ng mga motorista na hindi ma-NCAP. 5 seconds, 1, 2, 3 seconds, 5 blinks. So, parang 5 seconds din lumalabas. Last 5 seconds siguro ng green light. So far. Tapos 3 seconds po yung yellow. Sa Pasig, blinking na. Blinking na ba dito? Saan dito? Kasi yung nandiyan sa harap natin, wala Yung pa C5 pababa. Ay, matagal na yun eh. From, blinking na ba talaga Matagal siya? na yun. Yun yung mga unang Parang type ngayon ko na siya ano. na-experience. Nung high school ako. Wow, nung high school ako. Grabe naman nung high school ko. Parang ako talaga graduate. Nung high school ako, so that was what? 2010, 2011. Ganun na nilagay dyan kasi matagal na naging problema yan. Parang nagbe-blink siya. Nagbe-blink muna bago Pero mag-yellow. Tapos, pag from stop, mag-yellow ulit. Hindi siya agad mag-green. Yep. So, pag red, bababa ng yellow ulit. Para nagiging ready, set, na. go naman. Ayun. Diba? So, 5 blinks yung sa last 5 seconds,
May 3 seconds na yellow at may red light upang daw mabigyan ng pagkakataon ng mga motorista na mag-adjust at malaman kung kailan sila dapat mag-slow down, talaga ba, upang hindi ma-beat ng red light. Sana nga. Gayon pa man, may ilang motorista ang mas gusto pong gamitin pa rin po ang mga countdown timer. Pinoy Gising! Pag may countdown timers, in 5. Biglang, Alam mo, feeling ko pag nag-blink din to, pag Ganun nag-blink din. din to, ganun at ganun din. Alam pero niyo, iba yung blink eh. Ah, ah. Mabilis. Kumpara mo dun sa timer na matatansya mo, kumbaga. Mas Ah, tansyado. ah. Para- Mas tansyado mo kung gaano mo kalakas tatapakan yung gasolina. at saka parang ano yan, parang last 5 seconds ng basketball game na lahat kayo humaharurot doon sa kabilang court. Correct. Ganun ang Alam mo, ginagawa. May isa pa ako nakakatawa experience sa pagmamaneho, no? Pagka nag-signal ka, biglang bibilis yung mga Oo naman! Alam mo, proven Diyos ko and po. tested yan. Parang, minsan parang na lang, iti-signal ko. Biglang bumibilis Oo. Para hindi hindi ka mauna. Ganun pa, nag-flikan doon pa, ilaw-ilaw. Tapos ang gagawin pa niya mga yan, pagka hindi ka nag-turn signal, magagalit. Di namin Oo. alam saan ka pupunta. Hindi nagsisignal. Oo, tapos pag nag-signal ka, Bibilis gusto, ako! gusto ko. Nagmamadali ako, mauuna na ako. Weird, no? Pasin mo din. Oo. Pasin mo. Oo, kahit sa akin ganun, may maraming Weird, ganun. no? Bakit kayo ganyan? Para kayo mga siraulo. Anong pangalan? Bakit kayo ganyan? Oo. Daniel, pakitanong nga kita Tatay Rani to bukas. Yun yung pangalan ng programa niya eh. Martes bukas. Oo, Martes, yung kay Tatay Rani, 9 Pwede ko o'clock. matanongin sa kanya yun bukas. Oo, Tatay Rani, bakit kaya sila ganun? Oo. Diba? Sabi mo, nag-signal ka na, nagka-courtesy ka na. Excuse me po, Yun yung makikiraan reason po. kaya nga merong signal lights eh. Biglang bumibilis. Lalo sa mga motor, yung tipong pagka didiko ka, mag-signal ka. Ay, may napakalayo eh. Biglang may May harurot, di ba? Yung musika pa na iba ang cute-cute, di ba? Ay, nga ganun. Galing yun. May magugulat ako na, nagagalit pa. Oh, tapos ikaw kasi, di mindset mo, kakanan Oo, lang ako, diba? walang sasakyan. Wala, malinis. Smooth ako, parang, okay, titingin ka ba nga una eh, bago Oo, mag-turn diba? signal. Ayan, well, clear, turn signal, biglang, Yes. rrrr. Biglang may hugot! Biglang gagano pa. Aangasan ka pa ng pagkalagpas sa'yo, maaangas yung mukha. Mas malala dyan pag Maasim. pagka nakababa ng bintana, yung bintana ng sasakyan mo. Oo. Sabi niya, nyo! Ang asim ng mga mukha pagkalagpas. Tapos may sasabihin pa yan, nyo! Ganon, oo. Dapat di ko masabi, kaya, nyo! Yun, hanggang ganun lang ako. Oo. Well, anyway, kaya nga minsan iniisip ko kung magsisignal pa ako, hindi eh. Ako usually nagsisignal ako pag malapit na lang. Doon ako nadala. Parang, Which is magkakos pa na aksidente yung bigla kang sisignal. Kasi pero ako kakanan usually ka. it's ano, Or left ka. ako usually it's less than 100, dapat 100 meters before. I think 50. 50 ba? Oo. Ako 100 meters before. Oh, actually, Pag alam ko ako liliko na ako, Oo. inuunahan ko na sila. Kung gusto nyo kong katan, Mag-cut nyo na ako. o mag-cut diba? na kayo, bala kayo. Oo. Basta alam ninyong kakanan ako kung kakanan ako Yes. at kakaliwa kung kakaliwa ako. Sana maging ugali na lang ninyo mag-turn signal saka Oo. dun sa mga may hilig Hindi, mag-cut. tsaka Magbigay na, kaya nga nag-signal eh. Kasi gusto niya Hindi para sabihin. unahan nyo. Para makaiwas sa aksidente una tigit sa lahat. Oo nga. Kasi ililis na siya ng lane. Minsan ang hirap, alam mo, napakahirap. Ayan, oh. Sige, buksan mo pare, buksan mo. Si Daniel. Ay, third left tayo. Okay, turn na. In 200 ba? meters. Hindi ako na pala. Ay, ikaw na. Ang dami ko sinabi, Sorry, mambihirang hugot naman kasi ito. Nandun tayo sa kwentong di ba? Yung Traffic signal. Traffic signal Ay, ako, eh. ikaw pala susunod. Ako na pala. Oo. So, naaalala ko lang yung pagsisignal. Pagka nakita ka nag-signal, ay bumibilis yung mga katabi mong sasakyan. Oo. Tsaka itong sensor base, maganda yung pato hindi lang sa ilang lugar. Kung mag-aita na MMDA na sinasabi talaga na effective ito, mas i-implement dito sa lugar na parang walang traffic enforcer o traffic enforcer na lang ang nasusunod. Oh. Kasi yun ang problema eh. Pagka hindi nyo sinensor base, ima-manual nila yan. At pag trip, kung sino lang yung trip nilang paggawin, yun lang ang nag-go. Di parang may naman yan, may radyo. Punong-puno na dito Hindi, alam mo kasi, Marami nang nagagalit, minumura na kayo. alam mo, partner, kasi kung anong ginagawa nila minsan sa mga radyo nila, andyan na si Base 1, andyan na si Mamada, huli yan, huli. Ay, sorry, UB Express pala yung sinasabi ko. Mga coding yata yun. Mga coding, P1. Yung P1, Pasig Palengke daw yun, ha? Talaga ba? Oh, Huwag mo wag mo
Ay, binubuking ko Oo, ba? booking. Hindi, at least alam na nila ruta, P1, Pasig Palengke. Yun lang. Yun lang alam ko eh. Anyway, sa iba pong balita, latest mula sa Filipino Mirror, bumaba na at inaasahan na patuloy na bababa ang presyo ng karning baboy sa ilang pamilihan sa susunod na linggo. Ito ay ayon sa Pork Producers Federation of the Philippines, bunsod ng bumababang demand sa karning baboy. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture, pumalo sa hanggang 490 pesos ang presyo ng kada kilo ng liempo, habang hanggang 420 pesos kada kilo naman ng kasim. Dagdag pa ng DA na bumaba na ang farm gate price ng kada kilo ng baboy sa 230 pesos hanggang 250 pesos kada kilo yan, mula sa dating presyo nito na 260 pesos hanggang 265 pesos. Posible rin anya na mas bumaba pa ang farm gate price sa mga susunod na linggo bago muling tumaas pagpasok ng Vermont. Pino Gising! Bilis July na kagad bukas. Bermans na naririnig ko. Wala This pa is akong your pera. sign. Na? Not to submit the resignation. Wag muna ha. Malapit ni Hintayin muna 13th month. ang Ito na naman ganda tayo sa- motivation nito, no? Ito na naman tayo sa mga I payong love kaibigan it. natin. This is love your it. sign not to submit. Yes. Intay muna. Patience is a virtue. Latest naman po mula sa Filipino Mirror, magpapatubad ng pisong. Oy, rollback! May rollback sa presyo ng sardinas. Magpapatubad po ng pisong rollback sa presyo ng Bumababa pa sardinas. pala yan. Yun nga, nagulat din ako eh. Ito, ang Century Pacific Food Inc. Simula bukas para sa ilang kilalang brand ng nasabing delata. Layunin ng kumpanya na maibsan ang gastos na mamimili sa gitna ng hindi tiyak na sitwasyong pang-ekonomiya. Kasunod na rin ito ng pahayag ng mga sardines manufacturers na hindi na nila itutuloy ang planong 3 pisong taas presyo sa sardinas. Good job! Kaugnay nito, tinukoy naman ng Canned Sardines Association of the Philippines kamakailan na ang mas mataas na presyo ng imported tin sheets na resulta po yan ng humihinang piso. Pino Ang Gising! sarap ng mga inilabas nilang luto ng sardinas doon. Naglabas sila habang nagbabasa ako. Ayun, tingnan mo. Uy. Ay, ang sarap na naman. Di ba? Ang sarap. Yummy. Ayun na meron. Uy, tuna. Yan yung mga pagkain nila, JL. Yun naman, parang hilaw naman yun, straight from the can. Ganun lang, tak-tak. Kain! Masarap yung mga ginigisa, lalagyan pa ng gulay niluluto yan. talaga. Lalagyan ng gulay. Oo, masarap yun, ha? Ay. Oy, speaking of food, partner, oh. Ano meron? Ayan, speaking of food. Ano yan? Ayan. Andyan na? Oo. Ayan! Bago mag-break, ayan na. Unahin na natin yan, Metro ah. Patrol muna tayo. Metro Patrol reports. Speaking of pagkain nga, no, alamin Ah. natin ang latest Yun. price monitoring ulam tips ni Yusek. Kaya na yung aming Yusek na napakasipag. Na hindi magka-courtesy resignation. Walang kahit kailan. pagod. Oo, kasi Walang pagod. forever na siya dyan. Para sa kanya, Ano yan? Monday feels so good. Yes, Yun. always feels Always so feels good. so good. tong, To be home. Ay, home radio etong pala. mami Sorry. natin na to. Why not, di ba? Alamin natin ang latest presyo dyan sa mga palengke sa Sangandaan Market sa Caloocan. Oka. Panghulo Market sa Malabon. Ma. Sipak Almacena Market sa Navotas. Na. At sa Karuhatan Market dyan sa Valenzuela. Kamanaba! Perfect! Alamin natin nga, wala kay Yusek. Mama Beth Samson. Morning! Good morning. I always feel so good lalo't andyan kayo. Naman. Siyempre. Ayan. Sa apat na palengke inikutan ko, ang bigas dyan, 34 to 60 pesos sa panghulo. Sa Sangandaan, 40 pesos hanggang 60 pesos per kilo. Sa Karuhatan, 38 pesos per kilo hanggang 60 pesos per kilo. Sa baboy naman, ay nananatili ang kasing laman, pigi, pork chop at buto-buto ay 410 to 420. And hopefully this month, bababa daw ang baboy. Ang liempo, mataas pa rin, 450 pesos kada kilo at inaasahan din bababa the following days na. Ang manok, 220 to 230. Ang gulay naman, ang repolyo at carrot, 70. Ang patatas, peche, bagyo at kabates, 50. Ang sayote, 30 hanggang 35. 90 pesos naman ang kilo ng labanos. Ang red bell pepper, 120 kada kilo. Ang pipino, 100. Ang sibuyas na pula at sibuyas na puti ay 150. Ang bawang, 150 pa rin. Ang chapsoy, pakbet mix at kalabasa, ang chapsoy at pakbet mix ay 60 kada pakete. Ang kalabasa naman ay 40 kada kilo. Ang sitaw ay 40 kada tali. Sa isda, ang bangus,
220 hanggang 260. Ang tilapyang ubando at tilapyang pampanga, 160 pesos kada kilo. Espada, dalagang bukid, torsilyo, tanigi at talakitok, 280 per kilo. Samantalang ang puset na kalawang ay 260 hanggang 320 per kilo. Ang maya-maya ulo, 170. Ang laman naman ng maya-maya, 240 pesos per kilo. Ang sapsap, 180. Ang hipon, depende sa laki, mula 280 hanggang 450 pesos kada kilo. Ang tahong, 120. Wala akong nakitang galunggong ngayon. Wala. Kaya ito naman, walang Bakit? galunggong. Wala. Hindi ko malaman kung Off-season tumaas ba? na naman po. Hindi naman po. Kasi nung isang araw lang meron pa, pero medyo mataas. Kahapon, kagabi, hanggang kadilang alas 3 na madaling araw bago ako bumalik ng bahay, ay wala pong galunggong dati. Kahit isang banyera meron sila. So sa ulam tips, may Daryl, pwede silang mag-okay na kalabasa sa hipon. Tipid dyan. Lumpiang gulay, lumpiang sariwa, ginisang toge sa tokwat hipon. Sa manok naman, pwede mag-chicken curry, afritada, fried chicken ang walang kamatayan, buttered chicken, chicken wings, fried chicken wings, adobong paa ng manok, uy, mura lang yan, tinola. Sa baboy naman o baka, pwede kayo magbichado, menudo, pork chop, pork steak, kahit anong may sabaw, pwede sa baboy at baka. Sa isda naman, pwedeng sweet and sour fish, prito, escabeche, sarsyado sa kamatis at sibuyas, inihaw, sinabawan at pinangat na isda. Dami niyan, ha? Para sa ulam tips at price monitoring sa Pinoy Gising, ako pa rin. Walang resign. Palengke Naman. Twin Bet Samson. Yes. Tama ka dyan, Mama Bet. Huwag ka walang resign. Walang magre-resign dito! Bumagyo, umulan, bumaha, mag-high tide sa Navotas. Yan. Ako'y iikot pa rin. Oo Yan. nga. Nasira ang ano doon, di ba, Mama Bet? Yung, Actually, yung navigational gate, matagal na yan nasira. Ginawa, nasira uli. Ang nakaproblema, yung isang private wall dyan ay bumagsak. So, tumama sa mga kabahayan sa residential area. Kaya nagtindi na matinding baha, inabot hanggang leeg, hanggang bewang. Kaya iniligas yung ating mga nabutenyo. Ngayon, as of now, kachat ko sila, oo. mahigit 4 na pong pamilya ang nakalikas ngayon na hindi pa makabalik-balik. Wala na rin kuryente sa area. Kita kayo mga Sana nga. videos, no? Grabe, ang lala. Grabe. Sobrang parang... Imagine yung mga sandbags na nilagay, pumutok, sumabog. Oo, nagtrending Diba? yung video na yun. No? Parang bumagdag si pagbagsakan yung mga Oo. sandbags. Sandbag na So, imbis na meaning, ano makatulog, pala wala. yung nabangga pa dati nung barko? Yes, yung inireport ko dati na nabangga ng barko, yan po yan. Ngayon, pati Malabon apektado na rin kasi dyan ang daanan sa navigational gate. Correct. Pero, nakipag-usap na po sa DPWH ang local na pamahalaan para mag-ayos, makakapag-ayos. Anytime daw today, maayos na. So, pati klase doon, asynchronous Suspended. na. Yes. Kaya, yung labatas na yan po isa sa San Jose labatas ang pinag-usapan natin dyan. Buti na lang, Maing Daryl, mahigit 80 ang pumping station sa Labuata City. Ayan. Yan. That's good, that's good. Okay, thank you, ma'am. Thank you, Back to Yusek. you guys. Back to you. Good morning. Happy Monday. Pino Gising! Happy talaga ang Monday ni Mama Beth. Oo, sa dami ng laging ulam na happy shinare yan. niya. Tapos meron pa yung update sa Navotas kasi nag-trending, napakalalim. Parang konting ulan, Sabi ko nga, malalim ang baha. Sabi ko nga, yung sandbag na sana nakatulong, hindi pa pala nakatulong. Bumagsak dahil siya. bumagsak nga. Para Oo. siyang wall, para siyang pader ng sandbag, Tapos nung nandun na yung tubig, rumaragasa, kasama yung mga sandbag. Ayun na nga. Mama Beth, bantayan mo yun. Di ba sinabi doon sa kanila, today daw magagawa? Oo, tingnan natin sabi kung magagawa ba today. Pag nag-high tide pa naman, doble talaga ang Sobrang sakit sa ulo ng mga taga na botas. Oo, may ganyan, natatawa ganyan. ako nag-play. Angat na botas, Angat na botas. Tingnan, kasi nga umaangat sila. Sige. Hanapin ko nga kung saan yung Oo, meron. post na iyan. Ay! 4:52 na po pala. Standby muna doon sa ibang reporters at Kenton. Magbabalik po ang Pinoy Gising! Taan yung pangunahing prioridad ng Food and Drugs Administration na maaprubahan ang bakuna kontra dengue. Ito yung alinsunod sa target ng Department of Health na maging zero casualty sa dengue ang bansa pagsabit ng taong 2030. Alam anya ng FDA na malaki ang maitutulong ng bakuna kapag ito'y maaprubahan na bilang karagdagang sandata laban sa sakit. Sa kasalukuyan, hinihintay na lamang ng FDA ang isusumiting risk management plan ng isang kumpanya na nag-a-apply na mabigyan o na para magbigay ng bakuna. Pino Gising! Bago tayo dumako sa showbiz, mabilis na Ronda Probinsya. Ronda Probinsya.
Barangay chairman sa Quezon arestado sa pag-iingat ng mga illegal. Pag-iingat o pag-aangkat o pag-iingat sa mga illegal na baril. Alamin natin tong report mula kay Kuyang Arman Cambe. Dinakip ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang isang barangay chairman sa Quezon dahil sa pag-iingat ng mga walang lisensyang kalibre ng baril. Kinilala ang suspect na si Chris Reynoso ng barangay Dibanga, Sariaya, Quezon. Nagtangkapang tumakas si Reynoso na makipaghabulan nito sa mga otoridad hanggang sa masakote ito sa ilalim ng kama sa isa pa nitong bahay. Nakumpiska mula sa silid ng suspect ang iba't ibang uri ng baril. Ayon sa NBI, si Reynoso ay sangkot sa ilang krimen sa ilang bayan sa Quezon gamit ang mga nasabing armas. Nakakulong na ang suspect sa Sariaya Police Custodial Center. Arman Cambe mula Calabarzon, nagkulit pa si Nagtolong lang. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Yan, salamat kay Kuya Arman Cambe. Shout out daw kay Anton. Hello daw. Hello daw, sabi ni Kuya Arman Cambe. Love you daw. With matching espasol. O siya sa ating balitang showbiz ay kalaman si Guada, Ricky Reyes at Rene Salud. Ito na nga, binatikos ng grupo ng LGBT. What happened, Bella? Alamin natin mula kay Flying A, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Andiyan na! Sino? Uy, pumuti ka! Wow! Ayan na! Hindi. Nagmukha naman. Piniprito na siya. Ayan na, tingnan mo. Inaayos ni Jen yung camera mo. Oh. Ayan, bumabawi sa'yo. Ay, naku, speaking of espasol kumain kami ng espasol noong Sabado doon sa Laguna. Kasi di ba nasa Laguna ako? Yan yan, ganda ng mga picture na ito, oh. Hindi ko nakita. Naku, alam mo, iba pa rin talaga yung espasol ni Arman Cambe. Ay, bakit naman? Oo. Mas masarap. Ayun. Yes, mas masarap. Iba iba pa rin eh. Malalasahan mo talaga na yung sarap. Oo. Kaya kay Arman Cambe pa rin talaga ako eh. Kay Arman Tay. Ay, ba pala yan? Anyway, sa ibalitang showbiz, bago pa pinalagaan bago pa nagsalita itong si Vice Ganda kaugnay sa issue ni Rene Salud at sa ni Ricky Reyes na una ng pinalagaan ng grupo ng mga LGBT QIA+ ang nasabing pahayag na nasabing interview sa dalawa nitong si Tony Gonzaga. Ayon sa Rainbow Rights Philippines, inisa-isa ng grupo ang mga sinabi ng dalawa, katulad na lamang nitong sinabi nitong si Mama Rene ay ni Mother Ricky na ang mga bakla, gilingin mo man yan, bakla pa rin yan, sabi niya. Baklang hamburger. Ayon sa mga ito, mali ang interpretasyon nitong si Mother Ricky sa Soji Bill na sinasabi nito na pinahinto niya na hindi naman totoong pinahinto daw nito. Dahil ang kanila ay pinaglalaban lamang daw dito sa Soji Bill ay ang karapatan ng mga LGBT na proteksyonan ang mga miyembro laban sa diskriminasyon. Sinabi pa ng grupo na walang katotohanan ang sinasabi nitong si Ricky Reyes na siya ang nagpahinto ng Soji Bill dahil ang katotohanan daw 25 years na raw nila itong ipinaglalaban. Sabi niya ganon. Ayan. Parang hindi naman sinabi ni Mother Ricky na pinahinto Oo niya. nga, meron Sinabi lamang niya na parang Isa same-sex marriage. Parang sinabi lamang niya doon sa interview na siya ang numero uno nag-against doon sa Soji Bill na yon. Anyway, ganoon ang pagkakaintindi ng grupo. Ayon pa sa grupo, ang hinahabol nila dito ay ang karapatan ng bawat isa na magpakasal at ang karapatan daw ng opposite sex na magpakasal ay karapatan din daw ng same sex. Sabi ng gano'n ang grupo. Ayan. Okay. Napakahaba pa ng mga birada nitong grupo at lahat ay inunti-unti nila yung mga pahayag ng dalawa. Kaugnay dyan po naman sa interview na yan ni Tony kung saan ayon sa grupo ay dapat daw ay suportahan ng dalawa ang kanilang kapwa miyembro ng LGBT, pero ang nangyayari daw ay kinukutsa pa raw ng mga ito. Support na lang daw dapat. Yun ang sabi ng grupo. Ayan.
medyo mahaba-haba pa ang patutunguhan Ay, oo. nitong issue na to, no? Dito sa grupo ng mga LGBT at dito sa dalawang itinuturing na icon ng LGBT na sina Mama Rene Salud at saka si Mother Ricky. Itinanggi rin ng grupo na masyadong entitled ang ang ilang miyembro LGBT. Dahil sabi ganoon, saan po ba kami entitled? Saan po ba entitled? Kulang na kulang nga, sabing ganoon. Kulang na kulang nga kami, sabing ganoon, sa karapatan na hinihingi namin. Wala nga kami ganoon, sabi niya. Kaya hindi raw totoo yung sinasabi ng dalawa na ni Rene Salud na entitled masyado ang ilang miyembro ng LGBT. Para ang basa ko doon sinasabi nitong si Rene Salud na entitled masyado ay dahil sa yung pagpapakasal nga. Okay, Yun. simply because of the marriage lang. Yeah, oo. feeling Na ko parang hindi. may respect naman na. No? Wala na yung, actually wala na yung katulad dati na, Wala nang discrimination na malala. na natatakot pa sila mag-out. Correct, Kasi oo. talagang durug talaga sila. Yes, oo. Ngayon, carry lang. Correct, oo. Diba? Ngayon, ginagamit na nga yung mga words nila, nadadagdag pa sa dictionary. Tama. Oo, ganun ka-welcome. Yes. Kumpara So, dati. yan. So, siguro magharap na lang ang dalawang panig at mag-usap na maayos. At bahala Yun. kayo sa buhay. May bala kayo sa buhay niya. Basta may panic kaya go. Yes. Anyway, laban nila yan. Correct. Oo. Kaya nila yan. Yan ang aking balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Malalaki na sila. Salamat, Ton! Thank you, Ton! At salamat sa mga nasa dagupan. Susunod na po si Mama Liway. Liway, go, go ang bilhin. Kasama pa rin. Yung liway-way gaw-gaw na yan, ewan ko na lang pag Ano? Tuloy mo. hindi kayo magka-sales Pag nagka-sales, thank you sa atin. Wala ko nakikita sa grocery. Meron Sa na. Shopee nga, nasabi ko sa Shopee meron. Wala na sila sa Baka sa over mga the store wala counter. na. Or sa probinsya, hindi ko lang sa probinsya kung meron pa. I don't Ginagamit know. ba ang cornstarch sa pagluluto? Oo. Yeah. Oo, meron. Minsan kunwari sa hotcake, pwede mo siyang minsan pandagdag para kumapal yung hotcake. Yes. Talaga ba? Yeah. Pwede. Oo. Wow, what a discovery. Ay, kasama po ni Mama Liway, si Mama Susan. Kay Susan tayo! 5:02 na ng morning, ikalawang oras sa Pinoy Gising. Susunod na. 5 minuto na, 5 minutes. Makalipas po ang alas 5 ng Monday morning. Yahoy! Good morning po at mag-attendance check na tayo sa ating 21 billion viewers. Attendance check na ba? Attendance Good check na morning. tayo. Ito na yung pinakahintay na moment yan, Ton. Pero lang sa isang commenter. Okay, dahil na natin si Diana Saidam. Diana. Diana Saidam. Ang ganda naman ang kanyang Ganda pangalan, na name. Diana. Good morning. Morning. May Si bago. Wonder Woman, di ba Diana yun? Oo. Di ba? May bago pang may bago din dito si May bago salta. Saturnino Lauay Senior. Hi. Sa Tornino Lauay. Senior. Pangalan yung tatay ni Sheila. Ano na? Kapangalan? Ang tatay Mga ni Lauay, Sheila. mga ano yan eh. Feeling ko mga taga Bacolod dyan, Cross, Masbate, mga ganon. O, taga Masbati ka, di ba? Oo, Masbate. Yeah, Masbate. Ayan. Oo. We are worldwide in the United Kingdom. Oo, wow. Over the UK. John, it's on UK, it's John Tonic. Wow. John Tonic. Gian, babae pala to. Ano Jean. pangalan? Jean Tonic. Jean. Pero Hi, di ba kasi in UK it's John? John Tonic Hello, from Mama UK. Jean. Good morning. Kuyang Randy Santisas, nakikinig na. Randy. Oy, may parang bago din to Kumusta? si Sino Mama yan? Amelia Amy Bilbao Torres. Yes, Amelia. bago yan si Mama. From Hi, Norzagaray. Amelia. Amelia, from Norzagaray, ulam? Bulacan. Oh. Anong ulam? Anong ulam? Ay, ito suki natin si Elizabeth Kamaing ng Marikina. Na Marikina. Yes. Ay. Ano po? Mama Hi, Ma'am Elizabeth. Elizabeth. At ito na, Ton! Ay! Ano yan? Si Batman! Oh, boy pa pala yan. Ito ang kanyang comment. Happy blessed Monday morning sa atin lahat daw. Ay, oo. Maganda, Sana maganda. nga blessed ka dyan, ha? Lalo na sa ating tatlo daw na magagaling sa Angkor at ang number 1 na TV personality daw sa morning show. Wow naman. Programa mo na to, uwi na kami. Oo, pati ako kumukontra. Lalong-lalo na raw, kamukha daw nito. Ay! Ang idol niya daw. Ayan. Sige, sino? kaya yan? Si Flora. Sino Flora? Flora Gaser. ang sagot kung buhay ay patay Patay ay... na! Ilan yan? Si Flora
Flora Gazer. Parang film Oo. actress dati. Kailan yan? Si Flora Gazer. Siya yung Gazer. Gazer pala. Oo, siya yung misis ni Harry Gazer. Yung magaling na na news Oo, Iba iniisip niya. Oo, ng RPN 9. RPN Oo, isa sa pinakamagaling. Kailan yan? Most taon? likely kilala to ni Yusek Robert, no? Yes. RPN 9 eh. Oh. Si Harry Gazer na napakagaling. So, Inglesero. itong Flora ay Si Flora, artista. Ha? Artista. Artista, ang kadalasang ginagampanan niya, yaya, katulong. Pero wag kasambahay. ka ang asawa, ang mister. Oo. Big time. Edukado. Ay, wow. Oo, itong si Batman, mal-edukado to. Alam mo, may comment pa siya sa iyo. Ay, comment niya sa atin, sabi niya, bakit nag-iba na naman studio nyo? Mas maganda yung nakaraang linggo. Totoo naman, oo. Yes. Kaso hindi mo gusto yung susunod eh. Gusto ko kasi nahihirapan si Idol Anton sa pag-upo niya doon sa bagong studio. Excuse me, tuntungan ako, no? Hello. Sabi sa'yo eh, tuntungan talagang... doon. Tuntungan ako. Sabi sa'yo, tropa talaga ni Judith Estrada Larino to eh. Yan. Mahal na mahal ka, no? Ay, may humabol pa si... sino ba to? Ano ba to? Etmiar. Ano ba yan? Nakapagtapos ka ng pag-aaral, hindi ka marunong magbasa? Binaliktad yung pangalan! Si Etmiar. Hirapan magbasa. Si Etmiar. Baliktad Edto. yung pangalan. Baliktad ang pangalan eh. Kaya dinidecipher ko. Pero yun, taga Samar. Si Etmiar. Si Etmiar. Bisaya ang Samar, di ba? No, hindi Bisaya. Waray. 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 Pero malamang yung mix na Bisaya, ano yan? Oo. Si Etmiar Edto mula sa Hiyabong ba to? Hiyabong West Samar. Basta sa Samar, ayun. Good morning. Good morning, good morning. Good morning, waray nun, mga birahi, chachahi, ikimbot ang lubot na nato. Paano mag-good morning siya? Ikimbot ang puwet. O ang lubot. Paano ba mag-good morning? Ano ba? Maupay na aga? Maupay nga aga. Maupay nga Inyo aga. tanan. Ayun. Ang pink kanunay. Ingat. Ayan, sa mga nakikinig po sa Ojo, Janos, Metro and Mega Manila at sa ginagawang radyo ka ng mga TV sa DWIC News TV at Aliw Channel 23, sumasa inyo na naman! Sumasa inyo palagi. At sa ating lahat. Ikalawang oras na po ng Pinoy Gising hanggang 6 in the morning, Donald Justin. Main Barreto. Flying ngay Anton. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising! Headlines. Narito na muli ang ulo ng mga balita ngayong Monday morning. Bilang ng mga pamilyang nakaranas ng involuntary hunger sa bansa tumaas ayon sa isang survey. Pinoy Gising! Piso! Yun. Piso kada litro na discount sa mga PUV ibinigay ng ilang oil companies ayon sa DOE. Pinoy Gising! Presyo ng baboy at sardinas nabawasan. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, 3 patay sa stampede sa India. Pinoy Sa Gising! sports, Rainer Shine Elasto Painters nilampas ang TNT Tropang 5G sa Game 3 ng semifinals ng PBA Philippine Cup. Pinoy Gising! Pampasaherong sasakyan na nagbaba sa hindi tamang babaan. Alamin ang iyong kaparusahan mamaya sa NBI. Nako, bawal ito. Pinoy Gising! Totoo nga ba na ang labis na paggamit ng artificial intelligence o AI ay nagpapababa ng thinking skills? Mamaya, let's prove it. Pinoy Gising! Senior high at college students na magpapadrug test makakatanggap daw ng 7,000 pesos na cash. Ang saya-saya. Uy. Kumpirmahin natin yan mamaya kung yan ba ay confirmed sa fact or fake. Pinoy Gising! At sa mga naglalaki ang ulo. Nina! Kaya na siya. Akin na lang yun. Hindi namin hihingin. Nang mamalitan showbiz, si Elizabeth Oropesa, type ang maka one night stand si Derek Ramsey. Uy. At type na type pakasala si Piolo Pascual. Pinoy Gising! At sa isa pang malaking ulo. Sino ba yan? Parang naihina naman to. Parang ano ka dyan? Nang mamalitan showbiz, si Andy Eigenman at Filmar Alipayo. Matatag pa rin ang relasyon, inabot na ng 7 taon. Gisingin ang mga
ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Umahabol lang good morning si JV Valdez ng Nueva Ecija. At, Ay, Papa JV! ayan, sa Laor Fire Station dyan sa may Nueva Ecija. Laging nakamonitor. Sibuyas! Oy, JB, yung sibuyas namin! Ang sarap ng sibuyas dyan. Napaka... Bakit masarap ang sibuyas? Parang naman lasa niya sibuyas ni Hindi masarap, Talaga siya. ba? Parang para siyang naging prutas. Oh. Kasi matamis. Talaga? Manamis-namis. Oh. So Oh, pag JB, nag-scramble ka ng itlog, ay napakasarap. Malasang-malasa talaga. Oo. Gusto ko yung mais. Saan? May meron ba sa yung rasyon araw-araw. Kala mo naman tigang ka sa mais. Well supplied ka sa mais. Well supplied. Well supplied. Uy, supplyan na rin natin ang balita. 13 sige na. minuto na makalipas ang alas 5 ng morning. Dako na ulit tayo sa detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Higit 100 residente ng Barangay San Jose, Navotas City ang inilikas. Ito na nga yun, yung pinag-usapan with Mama Beth kanina. Matapos po makaranas ng pagbaha. Ayon sa Navotas City Disaster Risk Reduction and Management Office, ito'y matapos bumigay ang sandbag na humaharang sa bahagi ng dike o river wall sa Malabon, Navotas River na nagsimula noong Mayo 11. Aba, matagal na pala. Bukod sa nasirang river wall, sinabayan pa ito ng high tide. Dahilan para umabot hanggang leeg ang baha sa ilang lugar. Dahil dito, nagbabala na mga otoridad sa posible pang pag-apaw ng tubig sa mga kalapit lugar at hinimok ang mga residente na manatiling alerto sa update ng mga kinaukulan. Samantala, tiniyak naman ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na operational na ang nasabing floodgate. Gayunman, kailangan anyang sumailalim ito sa full rehabilitation at hindi nila maaaring isara ang nasabing floodgate. Kinumpirma naman ni Secretary Bonoan na nagpapatuloy na ang pagsasaayos ng nasabing dike sa Malabon at Navotas. Pinoy Gising! Nagbabala sa publiko ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR laban sa mga illegal offshore gaming website na nagpapanggap na lisensyado. Ayon sa PAGCOR, ginagamit ng mga peking website ang pangalan ng logo at ng ahensya at nagpapakita ng peking lisensya para makapanlin lang. Anila kabilang po sa mga website, pakinggan po. Ito po yung FS Bet Casino o EFES Bet Casino 514.com, OG 7777 Online Gaming o OG7777.org, MPO500.com, Double Q, QQ88.com, MPO2121.com. Gayon din ang CaseUS2.com na nag-o-offer mula sa United Kingdom at marami pang iba. Hindi nag-o-offer, nag-o-operate mula sa UK. Dahil dito hinikayat ni PAGCOR Chairperson Alejandro Tenco ang publiko na maging mapanuri bago makilahok sa anumang online gaming sites. Pinoy Gising! Ito naman, usaping Alice Guo. Pinatotohanan po ng Manila Regional Trial Court Branch 34 na si Alice Guo ay isang Chinese. Ito ay batay sa inilabas na desisyon ng nasabing korte na nagpapabura at nagpapavoid din sa record ng pagiging alkalde ni Guo sa Bamban, Tarlac dahil simulat sa umpisa ay hindi na nila ito kwalipikado maupo sa anumang pwesto sa pamahalaan. Hinatulan din guilty ni Manila RTC Branch 34 Judge Liuliwa Higaldo Buko si Guo dahil sa iligal na pag-upo sa pwesto bilang alkalde ng Bamban. Inilabas na Manila RTC ang desisyon matapos itong pagbigyan ng quo warranto petition na inihain ng Office of the Solicitor General. Si Guo ay halos 10 buwan nang nakakulong dahil sa patong-patong na kaso, kabilang na ang non-bailable qualified human trafficking, money laundering at graft. Pinoy Gising! Sa ibang balita, ibinunyag ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na may ilang overseas Filipino workers mula sa Middle East ang nais pa ring magtrabaho abroad. Sinabi ito ni OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan sa panayam ng DWIZ sa gitna ng kanilang pagpapauwi sa mga Pilipinong naipit sa gitnang silangan dahil sa bakbakan sa pagitan ng mga bansa roon. Pakinggan natin si OWA Administrator Kaunan.
Yung iba po naman talaga gusto talaga mag-abroad, pero po iniisip po nila na ibang bansa na yung puntahan. Kaya po nandiyan din ang Department of Migrant Workers. Marami ho silang mga job orders sa mga bansa sa Europa, sa Canada, sa Australia, iba pang lugar, sa Singapore, sa Japan. Baka doon po makahanap din ng trabaho yung ating mga kababayan. Kaugnay po niyan, tinukoy ni Administrator Kaunan ang mga tulong na ibinibigay ng pamahalaan sa mga OFW na nagbabalik sa Pilipinas. Muli nating pakinggan si OWA Administrator Kaunan. Yung po financial assistance sa airport po mismo, nabibigay na agad. Opo. Tapos po, kami po sa OWA, may dagdag pa po dyan, na ino-hotel po namin sila kung kasi po kami rin po ang nagbubuk ng kanilang flights papunta sa mga iba't ibang probinsya. Kami rin po naghahatid sa kanila at minsan po sinasalubong sila ng pamilya nila, pati pamilya nila sa kanilang mga bahay. So yung hotel po dito, pati yung flights pabalik, hanggang makarating sila sa bahay nila. Sinisigurado ng OWA na sila ay safe. Napakinggan po natin ang tinig ni OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Hindi mo masisisi yung ibang OFW na takot umuwi, ano? Yep. Kasi pagka-uwi nila, it's very unsure, no? Yung uncertain kanilang, sa future nila. Hindi to kasama sa kanilang mga plano. Kumbaga, ang plano naman talaga nila ay ng ibang bansa para umasenso sa buhay. Yung kanilang mga loved ones dito. Tsaka babalik lang sila dito, mostly para magbakasyon at mga musta with their technically, relatives. Tsaka, yun lang. I think parang kinompute yung mga ibibigay ay nasa more than 100,000, ano? Diba? Sabi ko nga, ang 100,000 ngayon ay napakabilis. And that's aside from remittances pa pag nasa labas sila, ha? Yan yung pagka umuwi sila. Oo. Pero hindi, pag umuwi sila dito, bibigyan sila ng ayuda na nasa 100,000, 200,000. Pero napakabilis na ho ng perang yan. Oo, sa taas ba naman ang presyo ng bilihin niya yun? Yung 100,000, saan ganun na lang yun, no? Oo. Saan ganun na lang, para wala sa may inaasahan silang monthly, na sahod. Na, monthly na talagang fixed income nila. Oo. Na talagang maitataguyod nila yung family. Talaga, na may iba kasi, hindi mo masabi yung gera, very fluid, yung anytime hindi ka sure kasi, for example lang, yung nangyari sa Israel at yung nangyari sa Gaza Strip nung 2023, 2013, diba? Sobrang 2023. random, Sobrang biglaan lang yun on a Sunday morning dito sa Pilipinas kasi Sabado nangyari yun doon. On a Sunday morning, ang bubulaga sa headlines ng foreign news, may gera na, may bakbakan na sa pagitan ng dalawang grupo. Yes. O, diba? Wars are very, very fluid situations na kailangan mag-ready ang lahat. Kaya di mo rin masisi yung mga OFW. Yeah. So, kasi most of our OFWs are the breadwinners. Oh, yes. So parang it's one of their bigat, na dala nila ay pag sila'y nawalan ng trabaho, what will happen next? Kasama ang buong pamilya sa magugutom. Damay-damay. Oo. Damay-damay talaga pag OFW. Oo. Kaya matinding, siguro more kapakabuhayan. Tsaka siguro, pero may ibang mga OFW naman wala ako dun sa point of view nila Pero sinasabi ko lang na ang 100,000 na ayuda ay napakabilis. Oo naman. Tsaka siguro swerte na lang kung yung OFW na yun ay talagang business-minded talaga from the get-go. Iba-iba kasi ang tao Kaya, at kung mapapalago niya yung pera na ibigay, that's good. That's well and good. Pero hindi naman lahat ganoon. Yung iba talaga, for the sake na may ma-provide sa family nila, hindi naman business-minded, talagang kakayod lang talaga. Kaya ang 100,000, wag niyo. Hindi mo rin masisi talaga. Hindi niyo masisisi. Kaya kahit may 100,000, sa panahon ngayon, hindi na sasapat yan. Kaya nga, kung ang assessment ay level 4 na, ang kailangan ng mandatory repatriation. Siguro ipaliwanag natin ng dapat government ang unang magsabi. Kasi kaysa naman mawala ang buhay mo doon, mas lalong wala nang bawi, Exactly. Kasi ang buhay, isa lang. Kaya kung YOLO. Wala nang kabig. It's YOLO. You only live once. Kaya kung delikadong na buhay, isipin nyo rin ng pamilya ninyo, syempre. Kasi at the end of the day, sabi niya nilang kumikita ka, mas gusto pa rin nila makauwi ka ng in one piece. Yes, kasi kakayarin natin yan. Kung yun na yung mindset. Maaaring hindi ka na makabalik, pero tulong-tulong tayo. Yun naman ang isa sa likas na kagandahang katangian ng mga Pilipino, yung pagiging matulungin. Sa anumang sakuna, ayan, ang number 1 na ginagawa ng mga Pilipino ay magbayanihan.
Pinoy Gising! Sa oras po ng 22 minutos, makalipas ang alas 5 na morning! Uy, lahat daw po ng senior high at college students ay makakatanggap daw ng 7,000 pesos na cash allowance kapag nagpa-drug test. Ito ba ay fact or fake? Alamin sa report na ito. May mga viral na post sa social media kamakailan na nagsasabing lahat ng senior high school at college students ay makakatanggap ng 7,000 pesos cash allowance kapag nagpa-drug test. Marami mag-aaral at magulang ang natuwa. Pero totoo nga ba ito? Alamin natin yan sa aking fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali. Kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ. Fact or fake? Ayon sa opisyal na pahayag ng Philippine News Agency at kinumpirma rin ng Verifiles, wala umanong inilabas na anunsyo ang Department of Education o DepEd na nagsasabing magkakaroon ng 7,000 pesos allowance para sa drug testing ng lahat ng senior high school at college students. Naglabas din ng paliwanag ang DepEd sa kanilang opisyal na Facebook page na nagsasabing mali at mapanlinlang ang kumakalat na poster na may ganitong impormasyon. Wala ring anumang opisyal na dokumento, DepEd order o memorandum na sumusuporta sa nasabing claim. Kaya naman ang viral na balita na mayroong 7,000 pesos cash allowance para sa lahat ng senior high school at college students matapos magpa-drug test ay isang fake. Wala itong katibayan sa mga opisyal na dokumento o pahayag ng DepEd o CHED. Ang mismong DepEd ay naglabas ng paglilinaw sa kanilang social media accounts upang itama ang maling impormasyon. Kaya paalala sa publiko na palaging i-verify sa opisyal na website o social media ng DepEd o CHED, hindi lamang sa mga circulated graphics. Kung may impormasyon tungkol sa benepisyo o programa sa edukasyon, siguraduhin hango ito sa opisyal na channel. Para sa drug testing protocols, maaaring tingnan ang DepEd Order No. 37 Series of 2017 at DepEd Order No. 40 sa kanilang deped.gov.ph website. Kaya naman binigyan paglilinaw ng DepEd na wala itong legal na batayan at hindi ito suportado ng anumang dokumento mula sa DepEd o CHED. Bilang responsableng mamamayan, panatilihin nating aktibo at maingat ang pagiging kritikal sa kung ano ang ating pinapaniwalaan at pinapakalat sa internet. Para sa Fact or Fake, Ian Articona nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko. Huwag magpapagancho. Huwag magpapaskam. Bawal. Bawal ang peke. DWIZ. Fact or fake? Pinoy Gising! Siyempre sa ating showbiz, Yup! Elizabeth Oropeza. Ito yung Elizabeth Oropeza. Sino nga? Singer ba? Ito ba yung Hindi, singer? actress. Premiadong actress. Si Oro. Ano ba yan? Type daw maka one night stand. Ang asawa na to, si Derek Ramsey. At type na type pakasalan, si Papa P. Alamin natin ang detalye. Wala kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Alam niya pala eh. Ito na! Ito na nga sabihan, alam niya pala eh. Pinaparinig ko talaga na ngipin ko lang yung nakikita ko. Okay. Oo, ngipin lang doon nakikita niya. Parang parang ngipin lang sa screen. Ayan, o. Para. Buti ngipin niyo ka. Yun na lang yung nakikita eh. Oh, Pilyo parang at- si Harry Potter lang. Ay, hindi pa nagtutbrush na ba to si Harry Potter? May ayuda na sa iyo eh. Oo, may ayuda na. Meron na. Oo, nakapag-toothbrush Si Harry Potter na. pa. Ah, Pero ah. every 3 days kasi yan talaga si Harry Potter magsipilyo at maligo. Angat mo daw, sabi ni Schedule. Papa Winner, medyo mahina daw. Ayun. ganon. Ayan. Yan para si... Yeah. Hindi ganyan! Iba yan. Parang Parang yung iba, itsura ni parang kasi lumuhod iba yung eh, gusto no? mo iangat eh. Ayan. Ayan, rinig ka na. Oo, Ayan. sakto-sakto. Oo. Ayun. Gusto yung nakanganga, ha? Gusto niyo nakanganga ako, ha? Kaya ito na. Ito na! Wait, Sige, galit kaya ka mo ba? Ay, ito na nga. Ito, natanong kasi itong si Kaoro, si Elizabeth Oropeza, kung sino sa tatlo ang kanyang jujuwain. Oh my Ayan. gosh. Ba't tinatanong niyo pa yan? Ang kanyang Chuchuhain at totropahin. Expired na yan! Hindi, napagkatuwaan lang Oo naman. nga eh. Expired Oo. na eh. Kung sino ang gusto nito maka one night stand, kung sino ang gusto nito maging ang pakakasalan, at kung sino ang kanyang gustong maging boyfriend. Ang choices ay sina
Derek Ramsey, Piolo Pascual, at saka si Dingdong Dantes. Ay, wow. Ayan. Perfect. Oo. Natawa pa itong si Elizabeth nung sabi nito na talaga bang kailangan ba sagutin yung maka one night stand? Sabi gano'n. Sabi niya nga, wala na to eh. Wala nang buhay ito. Oo, pero inamin nito na sana daw ay marami siyang experience nung kabataan niya. Sana raw. Kasi hindi raw siya ganun ka-wild. Sabi niya, kaya hindi konti lang daw yung Demure siya, demure. Oo, konti lang daw ang kanyang na-experience na chorba. Ayan. Pero, ito na, sabi niya, ang type niya na maka one time at kahit na two time pa raw, ayan, maka one time at kahit two times pa raw ay si Derek Ramsey. Kasi ang sexy daw tingnan ni Derek. Ahoy. Ayan. Oo. Di ba? Naku, ayaw ni Ellen Adarna niyan. Pero si Ellen kasi hindi siya silosa eh. Kasi Ellen, wala siyang pakialam. Alam kasi ni Ellen kung saan siya nakapwesto, di ba? Oo. Siya ang inuuwian. Yes, oo. Yun. Ang balak naman niya, ito namang si Piolo Pascual ay bet na bet niyang pakasalan. Ayon dito kay Elizabeth Oropesa, bet niya si Piolo Pascual na pakasalan kasi masculine daw siya. Yung yung medyo Brusko siya. Si Elizabeth at ang type niya raw ay yung medyo feminine ng konti. Mahinhin. Ayan. Sabi niya, mahinhin daw para saktong-sakto daw yung kailang personality. Sabi niya kasi masculine nga siya, kaya't medyo meron daw isang magpapa-tame sa kanya. At yun daw yung pagiging mahinhin nitong si Piolo Pascual. Yan. Pagdating naman kay Dingdong Dantes, ay none of the above. Ayaw. Wala. Never, hindi niya ito gusto maka one night stand, hindi niya ito gustong pakasalan, at hindi niya ito gusto maging boyfriend. Bakit? Dahil parang anak daw ang turing niya dito kay Dingdong. That's why. So hindi niya raw ma-imagine ang kanyang sarili na maging boyfriend niya ito, pakasalan niya ito, o maka one night stand man lang niya ito. Wala daw sa tatlo. Sabi niya gano'n. Tsaka parang mas madalas nata din kasama sa mga project si Dingdong Dantes at the time di ba? Yes. So parang talagang anak-anakan niya talaga. Correct. Si Piolo naman kasi, daw ay nakasama niya rin sa Esperanza yata. Oo, nakasama niya raw ito. At doon daw inapansin niya raw talaga na ang gwapo-gwapo daw talaga ni Piolo kasi gwapo daw talaga ni Daryl Justin. Saan tayo magtatap silog? Siyempre, May tinapay na eh. gwapo daw si Daryl Justin, pero siyempre yun ay isang malaking joke. Isang joke Ay talaga. Alam mo, joke. Kala di pa kayo nasanay dito. Ilang buwan na kami nagpo-programa. Ayan. So yun ang mga choices niya. Ang si Derek Ramsey gusto niya maka one night stand kahit two times pa raw. Ay wow. Pwede. 2 night stands. Oo, 2 night stand. Oo, ang nakakapagod yun, nakatayo lang kayo. Oo nga. Tapos 2 gabi lang nakatayo, no? Oo. Tapos gabi pa. Mula 6 p.m. hanggang 6 a.m. Guardia. Ayan. Tapos, si Piolo Pascual, ang gusto niya mapakasalan dahil nga mahinin nga raw ito at bagay na bagay sa kanyang medyo barako na pagkatao o personality. Samantalang si Dingdong Dantes nga ay none of the above dahil parang anak ng araw niya ito. Ayan. So, malinaw. Ayan. Pero ang tumatak dito sa sinabi nitong si Elizabeth Oropesa, sana daw, noong bata-bata siya ay marami siyang nakachorbahan. Sabi niya gano'n, nakakagulat, no? Marami raw sana siya nakachorbahan, nagsisi pa siya. Marami siya nakabembangan. Yan. Nakabembangan. Hindi siya dumaan ng Bembang Station. Yan. Oo. Yan na tayo sa mga bembang na yan, ha? Mga bembang tayo. Anyway, ay balitan showbiz at balik na sa inyong dalawa, mga bembangers. Ay, salamat, bembangers, Anton! May bago ka na naman. May bago ka na namang nickname. Keyword ka na naman, Standby po muna mga kasama natin. Sabihin ko sana iba pero wag na lang. Philippine Standard Time! Hoy! Pinoy! Gising na! Mga kabembangers! Alas 5:32 na po ng morning. Bawal ito! Hindi, bawal. Sorry. Magbabalik po ang Pinoy! Gising!
5 minutos na po, 35 minutes makalipas ang alas 5 ng AM. Yahoy! Yahoy na tayo, paring Vener, sa sunod-sunod na mga, hindi pala, ano pala ito? Ito ay Metro Patrol. 648,000 pesos na halaga ng shabu kumpiskado sa lungsod ng Malolos at bayan ng Hagonoy dyan sa Bulacan. May report si Kuyang Louie Angeles. Kuyang Louie, good morning. Yes, good morning. Nasa 600,000 halaga ng shabu ang nakumpiska sa dalawang maghiwalay na drug operation sa Bulacan itong nakaraang Biyernes at Sabado ng madaling araw. Sa ulat na nakarating kay Police Colonel Angel Garciliano ay acting director ng Bulacan PNP na sinasabing sa nasabing lungsod ng Malolos ay nitong nakaraang Biyernes ay humantong sa pagkakakumpiska ng 472,600 na halaga ng shabu at na-aresto sa 4 na drug suspect habang operasyon naman ng pulisya sa bayan ng Hagonoy nitong nakaraang Sabado ng madaling araw ay nakasamsam din ng 175 na halaga ng shabu at pagkakaaresto sa 4 din na individual. Ang Malolos Entrapment Operation ay naganap dakong alas 11:15 ng gabi sa Barangay Pampupot Street, Barangay Digas, na humantong sa pagkakaaresto nga nitong alias Romeo at maging itong mga kasamahan niya. At base naganap din naman itong sa bayan ng Hagonoy ay ito'y naaresto sa Barangay Ibayo, bandang alas 4 ng hapon. Kaya itong mga suspect ay naharap ngayon sa kustodiya ng kaso dito sa ng PIDEA Bulacan at ngayon ay sasampahan ng kaso sa Regional Trial Court sa disposisyon nitong mga pagkakakumpiskar na turong shabu. Mula rin Bulacan, Metro Patrol Wales para sa Bulacan, DWIC, nagbabalita ng tama. Pino Gising! Ronda naman tayo sa probinsya. Cagayano Cups, matagumpay na naisagawa ang bloodletting activity. Good job! Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Matagumpay na naisagawa ng Cagayano Cups sa katuwang ang Cagayan Valley Medical Center at SM City Tuguegarao ang bloodletting activity na may temang dugong magiting, mag-donate ng dugo, magligtas ng buhay. Ang aktibidad ay nilahukan ng mga Cagayano Cups, kawani ng kalusugan, kinatawan mula sa pribadong sektor, KKDOT, Advocacy Support Group at mga voluntaryong donor mula sa komunidad. Layunin nito na palaganapin ang kultura ng voluntaryong pagbibigay ng dugo at matiyak ang sapat na supply para sa mga pasyenteng nangangailangan sa probinsya. Sa kabuuan, 101 blood bags ang matagumpay na nakolekta, nakatumbas ng 45,450 cc na dugo. Isang malinaw na tagumpay para serbisyong makatao ang kapulisan at kanilang mga katuwang. Ang aktibidad dito ay patunay ng matibay na ugnayan at pagtutulungan ng pamahalaan, sektor ng kalusugan at pribadong sektor sa kapakanan ng mamamayan. Ipagpatuloy natin ang diwa ng dugong magiting sa bawat patak ng dugo, ibabahagi may buhay ay tayong naililigtas at pag-asang muling naibalik. Yan ang naging mensahe ni Police Colonel Mardito D. Angulwan, Provincial Director ng Cagayan PPO. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tutulakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Mula norte, baba tayo ng Calabarzon. Isang miyembro ng Basag Kotse Gang sa Rizal, arestado. Report mula kay Kuya Arman Cambe.
Isang miyembro ng Basag Kotse Gang sa Antipolo City, Rizal ang inaresto ng mga otoridad makarang basagin nito ang salamin ng isang kotse habang nakaparada sa Executive Village Barangay Mambungan ng nasabing lungsod. Ang suspect ay nakilala si alias Nico, 24 anyos, binata at residente ng poblasyon Antipolo City. Sa investigasyon, nakaparada umano ang Honda Civic na pag-aari ng isang 26 anyos na arkitekto. Nang basagin ito ang salamin, sabay ko sa laptop at na gadget na nasa loob ng kotse. Agad namin ng tulong ang biktima sa mga nagpapatuloy ng pulis na naging dahilan para ma-arresto ang suspect. Nasa kustodiya na ng Antipolo City Police Station ang naturang Basag Kotse member. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat pa Pila may Todolak. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Balik tayo sa Norte. Dating rebelde nagbuklod sa kapayapaan at kabuhayan sa lalawigan ng Isabela. Alamin natin ang detalye niyan mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Nagbuklod para sa kapayapaan ang mga dating makakaliwang grupo sa Isabela matapos silang magtatag ng isang samahan na naglalayong isulong ang pangmatagalang kapayapaan at matatag na kabuhayan. Sa tulong ng 5th Infantry Division, katuwang ang 502nd Infantry Brigade at 95th Infantry Battalion, isinagawa ang pulong at formal na pagkatatag ng grupo sa Sitio Villa Cacho, Barangay Santiago, Quirino, Isabela. Layunin ng grupo na mas mapalapit sa mga ahensya ng pamahalaan upang magkaroon ng akses sa mga programang pangkabuhayan at suporta. Isa sa kanilang unang hakbang ay ang pag-apply para sa Certificate of Stewardship na magbibigay sa kanila ng legal na karapatan linangin at paunlarin ang lupang kanilang sinasaka. Mayroon ng 15 aktibong miyembro ang grupo at inaasahan nilang mas marami pang dating rebelde ang susunod sa kanilang yapak tungo sa pagbabagong buhay. Pinuri ng militar ang inisyatibang ito bilang huwarang para sa mga nais bumalik sa mapayapang pamumuhay. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa iba pa natin paksa ng balita sa oras na ito, nanindigan ang Commission on Elections sa COMELEC na magpapatuloy pa rin sa Oktubre 13 ng kasalukuyang taon ang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Ito ay sa gitna pa rin ng agam-agam na hindi magpapatuloy ang BARM elections sa nasabing petsa dahil sa kawalan ng desisyon kung ipapamahagi ba ang 7 nawalang seats mula sa Sulu matapos itong matanggal sa nasabing rehiyon. Dahil dito, ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, ang gagamitin muna nilang batayan sa paghahanda para sa BARM parliamentary elections ay ang natitirang 73 seats sa rehiyon. Gayunman, sinabi ni Chairman Garcia na handa silang gumawa ng aksyon sakali mang magkaroon pa ng development kaugnay sa nasabing issue. Pinoy Gising! Ronda ulit tayo sa probinsya. PNP Zones Isabela nagsagawa ng drug-free workplace orientation seminar. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Iginasa ng PNP Jones ang isang drug-free workplace orientation seminar sa Barangay 1 Jones Isabela sa pamuno ni Police Major Prospero A. Agonoy, Chief of Police ng istasyon. Ang aktibidad ay isinagawa sa pakikipagtulungan sa Philippine Drug Enforcement Agency, Isabela Provincial Office na pinamungunahan ni Intelligence Agent V. Maria Edita R. Bunagan. Nagbigay ng mensahe sina Janice Q. Santa Cruz, Municipal Local Government Operations Officer at Intelligence Agent V. Edita R. Bunagan kung saan binigyan din nila ang mahalagang papel ng mga tagapagpatupad ng batas sa pagsusulong ng isang lipunang malaya sa droga. Tinalakay naman ni Intelligence Officer 2 Dennis M. Acosta ng PIDEA ang masamang epekto ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa mga lugar ng trabaho, pati na rin ang implikasyon nito sa performance ng mga organisasyon. Ipinawanag din niya ang nilalaman ng Dangerous Drugs Board Regulations number 13 series of 2018 at ang mga mahalagang probisyon
ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Tantay muna sa iba pang reporter sa labas ng himpilan, Philippine Standard Time. Hoy! Pinoy! Gising na! Wiki-wiki na! May pasok pa ngayon ha, 15 minutos na lamang bago mag 6 a.m. Magbabalik ang Pinoy Wiki-wiki! Kalahating minuto na lamang po bago mag 6 in the morning! Yahoy ulit tayo sa probinsya! Sanggol patay matapos itapon sa kanal sa Kawayan City, Isabela. Nagbabalik si Kuyang Ronald Idol Domingo. Patay ang isang sanggol na walang awang tinapon sa kanal sa palayan sa barangay San Antonio, Kawayan City, Isabela. Ayon sa isang barangay kagawad, sa kasalukuyan, iniimbestiga ang naturang kaso. Nasa advanced stage na ang pagkabulok ang sanggol nang ito ay madiskubre. Nilalang ng umano ito at may mga palatandaan na mahigit 2 araw na itong nasa kanal bago natagpuan. Tinatayang nasa 1 hanggang 2 buwan na ang sanggol at mahigit 2 araw na rin ang nasa kanal. Lubos ang pagkabigla at dalamhati ng mga residente sa lugar, lalo't hindi inasahan ang ganitong uri ng insidente sa kanilang komunidad. Kagad naman rumusponde ang mga otoridad upang imbestigahan ang kaso at alamin kung sino ang responsable sa karumal-dumal na insidenteng ito. Patuloy ang investisyon ng mga otoridad upang matukoy ang saralin sa likod ng pag-abandona at pagpatay sa inosenteng sangkol. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ayun na nga ang ating NBI. Ating NBI yung mga driver ng mga pampasaherong sasakyan na nagbababa sa hindi tamang babaan. Alamin nyo dito sa ating NBI ang inyong kaparusahan. NBI, nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Pampasaherong sasakyan na nagbababa ng pasahero sa no loading and unloading zone? Nako! Bawal ito. Naka-encounter ka na ba ng mga pampublikong sasakyan na biglang titigil o tatabi para magsakay o magbaba ng pasahero? Minsan, doon pa mismo sa may no loading, unloading na sign. Mayroon kasing mga pasahero na gustong bumaba kung saan sila pumara. Mayroon din namang mga driver na kahit nakita ang sign, parang baliwala lang. Kung may nagalit na pasahero, maaari naman magsabi ang driver na itatabi lang muna sa tamang babaan. Ang sinumang lumabag o mahuli ng Land Transportation Office ay pagmumultahin ng 1,000 piso. Kaya manong, sayang naman ang kita mo kung ipambabayad lang sa multa. Kung ayaw mong maabala, huwag ka ring mang-abala para hindi ka masabihan ng nako, bawal ito. Pinoy Gising! Visit, may paano pa no? May pa-comment Meron pa. bang ganun? May video ba sa Angelo na nakaganon? Wala. Wala bang ganun? Nakaganon ba? Ayan o! Pogi! Ang arte, no? O Basta, dako na tayo sa balita sa ibayong dagat. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Patay ang hindi bababa sa 3 katao habang nasa 12 naman ang sugatan matapos ang stampede sa isang religious festival sa India. Ayon sa mga otoridad, ito'y bunsod ng biglang pagdami ng mga deboto na nais makita ang mga Hindu deities kung saan ang ilan ay nahimatay o nawala ng hininga. Dagdag pa ng mga ito, dinala sa ospital ng mga biktima kung saan ang ilan ay kaagad na na-discharge habang ang ilan ay may malalang mga sugat na nasa ospital pa rin. Patuloy namang kinumpirma ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga namatay na biktima. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Good morning!
si Ian. Kaya ako daw ulit ang mag-i-sports news. Nilampaso ng rain or shine ni Las Painters ng TNT Tropang 5G sa score na 107-86 sa Game 3 ng Best Semifinals. Ginagawa neto ng PBA Philippine Cup. Pinangunahan ni Anton Asistio ang Elasto Painters kung saan nakagawa ito ng 24.6 assists at isang rebound. Sinundan naman ito ni Kaylan Tiongson na nakagawa ng 16 points habang si Keith Datu naman ay may 13 points. Dahil dito mayroon ng isang panalo ang Rain or Shine habang nangunguna pa rin ang Tropang 5G na may 2 panalo. Pinoy Gising! At ating showbiz, Andy Eigenman at Filmar Alipayo, magjowa pa rin. Yun! Hindi yan yun! Tama naman, magjowa pa rin sila. Pero hindi yan yung lead. Pero yun na yun, magjowa pa rin. Okay, bye. 7 taon nang magkarelasyon. Alaman natin ang detalye mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Ang sarap ng pandesal! Ang pandesal! Nakikakain ng dalawa! Habang magpuprograma! Ay, ball! nga! Balita ko nagpakain doon ng Friday. Oo. Wala tayo alarms. Masarap. Kape lang, boss! Ayan. Ay, ito na nga tayo na pinagmalaki nga nitong si Andy Eigenman sa pamagitan ng kanyang Instagram reel ang kailang pag-celebrate nitong si Filmar Alipayo ng kanyang jowa, ng kanyang karelasyon na si Filmar kinakasama. Ayan, na si Filmar Alipayo, ang kailang 70 year na pagsasama. Taray. Oo, ang naturang reels ay punong-puno ng mga lambingan ng dalawa. Karot? Siyempre, alam mo away yan. Matawag kayo mag-away? Well, ang away naman, natural lang sa mag-asawa yan. Normal yan, normal. That's very, very normal. Yep. Pero next time, wag mo na i-post. Oo, yan. Ayun, dito ay makikita ang kailang lambingan. Kala mo close kami ni Auntie. Diba? Next time, wag mo na i-post. May mga kiss-kiss silang dalawa. Uy, kiss-kiss! Oo. Siyempre, may mga harutan. Ayan. At hindi nawawala, siyempre, kasama na din nila ang kailang mga anak sa huling video o sa huling reels. Ilan anak nila ang dalawa? Dalawa. Oo. Si Lilo at saka si, pangalan ng isa? Lila. Hindi, Charla. Lila. Sabi ko na. Ay, nako! Nakalimutan ko yung isa. Ayan. Si parang basta something. Nakalimutan ko din. Basta yun. May 2 anak. Basta yun. Dalawa. Sa 7 years. Alam niyo ba na ang 7 year, may tinatawag na 7-year itch, no? Ito yung... Ano yung sabihin nun? Parang ito yung... Yun nga, sita mo nga, bago mag-7, di ba? Sinubok yes. na. Sinubok parang na. yan yung mga... Yan yung taon na... Susubukin ka talaga. Yung ikapitong taon daw. Yung mga sinasabi nila. Ayun, okay. Pero parang totoo, no? Kasi may nag-away. Oo, totoo, di ba? So parang pag nalagpasan nila to mukhang okay na kasi Ayan, okay ito nga, nakalagpas na sila sa 7 taon. Si Lilo tsaka si Kowa. Ayun, Kowa. Parang yan, nag-audit ba yan? Sana. Ibang Kowa yan, letter K yan. Okay yan. Isda. Kowa. Di ba isda yun, Kowa? Di ba? Ay, Koy pala yun. Ano ba yan? Kasama yata yan. Ewan ko, kasama yata saan yan. Basta man napapandesal. Ano ba naman pandesal yan? Diyan na naman pandesal yan. Anyway, ayun dito kay dito kay itilang ito nitong si Andy dito kay Filmar at nilagay nga ito niya ng napakaganda nga mensahe ng mga hashtag na 7 years is still stronger, sabi niya gano'n. And tough, sabi niya gano'n. Oo, gano'n talaga. After ng matinding away. Correct. Talaga. Oo, ayan. Biglang lambot. Yun nga, yung bago ito nangyari, nagkaroon nga sila ng matinding away. Pero ayon naman dito kay Andy, hindi naman daw siya niloko nitong si Filmar. Ayon sa kanya. Pero yun ang basa kasi nung una ng mga netizens, kaya dinagsa naman ng pagkundi na itong si Filmar. Correct. Diba? Anyway, congratulations! Congrats!
Congratulations, Andy at kay Philmar. At syempre, yan ang muna aking balitang showbiz at balik na sa inyong dalawang mga pandesal. Ayan. Salamat Kapandesal, Anton. Sarap. Bago tayo magpaalam, tayo magpatama quote for Sige, today. tamaan mo sila. Ayan, isang araw, masarap ang pandesal. Hindi pala. Isang araw, masasabi mong sulit lahat ng hirap mo. Kaya Monday never felt so good. Naman. Ay, nako. Happy Swell Day sa lahat! Yes! Magpatapos na kayo. Babati lang ako ng belated happy 60th birthday sa aking tito, si Buddy Briones. Happy birthday! Welcome to the senior life. Oh, 60. 60 na siya? Oy, diyan mo na mararamdaman ang mga gout, ang mga kayuma. Healthy ito, healthy. Ito ay magpa-farm sa Cavite. Taga Cavite, taga Bacoor. Ay, talaga? Yes. Puntahan po kita dyan, Tito. Yan na po, mga balita. Ito na po sa Pinoy Gising. Marami. Ako sa 60. Yan na po ang Pinoy Gising. Kami po niya nakasama. Tito, Daryl, Justin. Hey, Barreto. Ako po si Tito. Ay, may Tito papasok kung hindi mo bibilisan. Nagbabalita ng tama. Maglilingkod ng tama. Ayan, may nakabang na Tito sa likod mo. Ayan na, Tito. Ay. Susunod na po sila. Pasada balita. Ano? Ay! Ay! Anong tiyan? Pasada balita. Si Johnny Bagis na malaki ang paa pero maliit ang ano. Pasada balita kasama si Kuya Johnny Banyes at Runa Sino. Alas 6 na. Good morning. Pasada balita, susunod na. Tayo ng isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy